Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel Gemini. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate Gemini. Gemini, alamin natin ang November. General reading para sa inyong lahat. Okay. Gemini Spirit, Angels, Guides, please ibigay mo sa mga Gemini ang message na makakatulong sa kanila this November. Oh, sorry. Napakarami niya na. 4 cards na tayo. Okay, Gemini. Okay, simulan natin dito sa first card na lumabas. Etong 7 of Swords. I'm sorry. 7 of Wands. 7 of Fire. Fire sign energy. Okay. So, 7 of Fire, 7 of Wands. Nakikita ko sa'yo, Gemini, na may kailangan kang ipaglaban. Diba? Parang kailangan mong proteksyonan yung sarili mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung possession mo, yung position mo. And nakikita natin dito na may kailangan kang proteksyonan or parang anong tawag dito? Boundary ba? Parang ganon. May mga opinions ka, belief, or paniniwala na gusto mong ipaglaban. So, have confidence, okay? Pwede mong sabihin yung kung ano yung nararapat na sabihin, but make sure na piliin mo yung battles wisely. Choose your battles wisely. Di ba pag medyo bata pa tayo, mabilis tayo, aggressive tayo. Pag may natitrigger yung emotion natin, re-rest back tayo. But minsan, pag tumatanda na tayo, doon natin marirealize na hindi lahat ng battles kailangan natin na ilaban. So, minsan may mga battles na mas okay nang talo tayo. Parang ganon. Okay? Yun. So, next card natin is 6 of Swords. Ang 6 of Swords na to, Gemini, is sobrang ganda kasi this month of November, parang sinasabi sa'yo na yung last 2 months of 2024 is sobrang maganda para sa iyo. Kasi sa pagtatapos ng taon, matatapos din yung mga challenging na parang moments sa buhay mo, oras. And nakikita natin yung parang makakahinga ka ng maluwag ngayon, 'di ba? Parang yung mga pinapasan mong baggages, duties, responsibilities, mahahanap mo yung solusyon diyan, okay? And nakikita natin dito yung journey nyo dati is hindi masyadong maliwanag. And ngayon makikita mo kung saan ka patungo. Makikita mo kung saan ka, yung target mo, maliwanag na. May liwanag na. Okay? Kung may sakit ka or depression, nakikita natin na may healing or may posibleng recovery from sickness or illness. May travel ka din na gagawin or relocation or anything na movement with your family or with someone. And if you're married, if you're with someone, pwede din yung partnership na to na mangyayari this month is pwedeng magnanay, magkapatid, buong pamilya, mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa. Dalawang tao na sobrang ambitious, ang posibleng mag-expand sila ng kanilang horizon. Pwedeng magta-travel sila or pwedeng magdedesisyon ng taong itong mag-move in together, mag-live in, parang ganun. Or pwedeng yung iba, may magkarelasyon dito na magdedesisyon silang bumalik sa probinsya or posibleng daring na parang anong tawag dito, solution or daring and bold, ambitious na steps ito. Like nasa Pilipinas ka, gusto mong lumipat ng United States of America or sa ibang bansa. Siguro this month is, kasi may hawak ditong globe eh. So, parang mag-asawa to na magde-decision kayo, maghahanap kayo ng bansa na kung saan kayo magsisettle down ng permanently. Pero hindi Philippines to, pwedeng sa ibang bansa. Okay, so another, makakatagpo ka din this month ng someone na pwede mong pagkatiwalaan. Okay, so pwedeng relationship, pwedeng friendship, or kung ano man siya. Okay, thank you guys. Gemini. Okay, sacred purpose. So, yun na nga. So, nakikita ko sa'yo dito 7 to eh. Parang, ano,
pwedeng may kapatid ka na pwedeng nakita mo yung ginagawa niya na mabilis mag-improve yung buhay niya, parang gano'n. So nakikita ko sir dito na hindi sa pagkikipag-compete sa kung sino man ito na malapit sa'yo, pero nakikita ko sir dito na kung sino man itong taong ito na malapit sa'yo na successful, pwedeng siya yung maging tawag dito, model, role model, parang gano'n. Okay, gagayahin mo kung ano yung success niya, hindi in negative way. Parang gagayahin mo kasi na-inspire ka, parang ganun. So, a blessing of the air. So, bless ka sa pagiging Gemini. Bless ka sa lugar kung nasaan ka. Bless ka sa kung ano yung information or pwedeng mga documents na hawak mo sa ngayon. Bless ka sa mga connection. Bless ka din sa pagiging magaling mo magsalita or sa kung ano man ang meron ka. Yun yung blessing na pwedeng makuha. Okay, thank you. Gemini. Okay, Gemini. Nakikita ko rin na siguro if nasa abusive relationship ka, nasa abusive partnership, like for example, yung trabaho mo ngayon, nasa kontrata ka na inaabuso ka, parang gano'n, hindi binibigay yung rights mo. Kaya mayroon ditong stand up for yourself. Itong 7 of fire na to is parang tungkol to siya dito. Parang tungkol siya dyan sa trato sa'yo. Parang may mga imbalances, may mga unfair treatment ka na naranasan for the past few months. Pwedeng previous jobs, previous relationship. So, nakikita ko sir dito na isang tao, eto siya, King of Water, ang posibleng mag-offer sa'yo ng assistance, mag-offer siya sa'yo ng love or pwedeng partnership or ng recovery, parang gano'n. So, pwede siyang maging counselor mo or pwede siyang maging source of peaceful resolution. Okay? May mga relationship dito na like intimate relationship na posibleng hindi maganda yung relationship nila for almost 10 years or 2 years or 2 months. Ang posibleng magdesisyon na lang na tapusin yung relasyon kasi hindi na masaya yung isa eh. Parang ganun. So medyo toxic na. Comment down below if you resonated. Diba? So, it's a confirmation. May mga relationship na hindi na masaya. Sobrang toxic na. Yung isa, iyak ng iyak sa gabi. Yung isa is masyadong toxic na yung environment or yung emotion, yung relationship, yung partnership. So, magla-let go na lang yung isa dito. Okay. Thank you, Gemini. Last card natin is King of Pentacles. Okay, so King of Pentacles, plus mayroon ka sa ilalim. Yung dalawang barahan na to is parang nagsasabi na financially you will succeed in life, di ba? Parang ganon. Financially, pwedeng may mga recognition, may rewards, may awards, may promotion sa trabaho, may mahawakan kang pera. Kung tungkol ito sa divorce or sa mga alimony, parang ganon. Or kung ano man to, sinasabi ng baraha sa'yo na makakatanggap ka ng lump sum of money. Kung hindi mo man matanggap ito this year, or pwedeng, kasi 2 months na lang, diba? November, December, posibleng matanggap mo siya by the year 2025. Okay? Thank you guys. Bye!